Good morning, good morning, good morning sa tanan. Today is August 30, Tuesday. Kag padayon guro mga 3 to 4 days ng grabe ang ulan. Gabi na subong sa tanan, almost tanan nga area. Diri sa Bacolod, of course, kita ko sa Facebook. Diri sa Sumag. So hastag subong adlaw siguro bus, hopefully matawhay na ni ang aton nga sitwasyon. Siguro tanan ko nga mga almost tanan ko nga mga kilala way gid nakagwa sa ila balay kay grabe gid ang ulan. So amo na lang ang bali lang at the end of the storm is a golden sky. So ini nga mga marili naton nga mga ulan o mga problema nga unay sa tanan sa likod sini may aragid pa managbanag. So kinanglanon lang gid naton ang move forward, never giving up is the name of the game. So amo na by the way, may nakita ko diri of course sa balita subong nga ang India finally nakapadala gid rocket sa bulan. So inaya establish ina nga kamaturan. Now because of that, ang problem lang gid nga wala tawo nga nakaupod sa ini nga trip to the moon tungod nga ang problem sang tanan nasa man or diin nga mga scientist sa bilog nga kalibutan wala sang technology nga magamit nga ipabayo sa mga astronaut nga hindi sila masunog kay may ara layer diri nga kundi primero atmosphere, the sun, stratosphere, chromosphere, so layer ina may aradra layer nga just before ka magkagwa sa outer space nga super init. So ang problem wala sang mapasuksok nga bayo sa isa ka human being nga hindi sa masunog. So because of that naka-conclude ang almost tanan, anybody with half a logical mind makasiling nga wala sang may nakalapak sa bulan. That's why nga because of mga 90s nga pagwa sa internet, diri na nagkalabuko or nagkala-reveal kung ano gid ang mga kabaturan na hanungod sa paglapak sang tao sa bulan nga claim sa US. So that's why nga sa 1969 nagpagwa ang US, ang ilang president at the time si Kennedy, nga nagpagwa sa statement nga daw ka kuan bala sa iya ka bugalon bala or presumptuous nga sila nga we will send man to the moon. Ginbantala ila sa bilog kalibutan nga amo nang iya nga ginpagwa nga statement nga daw ka persado gid sa iya paghambal. Tungod nga prior to 1969 nakapagwa ang Russia, the first man sa outer space amon si Yuri Gagarin. So siguro natandog ang pride sang US nga sila sila lang yan nakapagwa tawo sa outer space, kami we will send man to the moon. Pronto tuod gali iya wala. Later on subong sa mga mga latest updates, ining si Buzz Aldrin, one of the 3 men claimed to have stepped foot on the moon, nag-reveal nga wala manggid sila nakalapak sa bulan. Okay? That's why nga sa nabalaan ko ini, do may dutay ko balang reaction kisang grade 6 elementary ako, nag-science quiz bee champion man ta at that time sa elementary. So isa gito sa mga pamangkot nga ako gid ang una nakasabat nga pagpamangkot who is the first man nga nakalapak sa bulan
kadasig sa sabat ko Neil Armstrong. So ako dayon ang napilian sa amon nga skulahan nga magrepresent sa science quiz because of that answer nga ako lang una gid nakasabat nga si Neil Armstrong ang nakalapak sa bulan una gid nga tawo. Pero sang nabalaan ko later on nga deception lang gali. So amo na grabe, that for me ginakabi ko na one of the greatest lies in history nga gin-deceive nila sang US at the time si Kennedy pa ang president ng Amerika. So related to that, no, makasiling ko nga wala gid sang makatungkad sang kaalam sa ini nga kalibutan. Okay, damo definition ng tao nga maalam. But for me naka-create ko sang akon man yang pag-define kung ano gid ang tao nga maalam. Kung ang isa ka tao damo na balaan, but silingon, it does not necessarily mean nga maalam siya. Damo sa nabalaan kay siya mapisan. Mapisan siya magtuon. Mapisan sa mag-research. Mapisan sa mag-gather sa information, mga facts damo sa nabalaan. But ang tao nga maalam for me gulubo na ko sa panahon ni Guro. Ang tao nga maalam for me amo ni siya. The moment mabalaan niya ang nabalaan mo, watch out ka kay perdihon niya kada. The moment mabalaan niya ang nabalaan mo, ma-excel da siya sa ina nga field of kaalam. Amo niya for me ang tao nga maalam. Kay saktong saying no man has the monopoly of knowledge. Wala sang tao nga makamonopolihiya sang kaalam. Pero siya na ang si Albert Einstein maalam as an inventor. Pero may nabalaan ang mangingisda nga wala si Einstein kabalo. The same, may nabalaan man si Einstein nga ang mangingisda wala nakahibalo. So amo na bla sa akon ko di everyday nagalakat ko, nagapresent ko, nagaconvince ko, nagamarketing ko sa mga agriculture product. Gaka-include sa akon presentation ang mga Japan technology nga mga latest no sa agriculture nga nakasiling ko sila lang niya ang nakahibalo kung paano mag-culture sa bacteria nga powder form. Kag kita nga Pinoy Y. So siling ko at the end of the day, ang Pinoy ang Pinoy hindi niya malablahugan. Kita ya ang Pinoy we are a jack of all trades. Kabalo taya sang tanan nga pasikot-sikot. So we may not be specialist, but we can be some sort of jack of all trades. Amo niya akong pananaw. So to sum up sini, bisan sa Bible siling the wisdom of this world is foolishness with God. Ang kaalam sang ining kalibutan, kabuangan sa atubang sa Dios. So, sakto gid magsiling kita kaalam or wisdom amuning philosophy. Philosophy means wisdom. And magsiling ka philosopher, lover of wisdom. So kung naga-research ka per me, if you love wisdom, hindi boring ang imo kabuhi because padayon nagaandar ang activities ng imo nga brain. So to sum it up, isa siguro nga makabig nga pinakamaalam nga philosopher amo si Socrates. Si Socrates gina-consider nga pinaka-intellectual nga philosopher, the father of philosophy, I think, no? I believe. But did you know, ladies and gentlemen, kung anong ginhambal ni Socrates? Siling niya, inaya alam na gid, pero siling niya, the only thing I know is I know nothing. Okay, hasta lang ko daalay sa mga kabyanan. Thank you so much. Till then, see you soon.